Tubig sa gilid kan dagat sa Manito Albay nagkakalaga-kaga. Paglilinaw kan Mines and Geosciences Bureau Bicol sa pangyayaring ini, aramunta sa report ni Rosie Nieva. Sa dagat na inikan sitio Parong Barangay Pawa Manito Albay, pirming piga-abangan kan mga tao ang low tide. Sa mga oras na ini kaya, mahihiling ang nagkakalakagang tubig nagikan sa ilarom kan daga. Nag-aaso pa ini asin na mamarong ning asupre. Kasi ngayon lang talaga ako nakakita niyan. Tingnan niyo na kumukulo pa talaga. An iba, pinurbaran pang magbugtak nin sugok, asin huli sa mainit na tubig, marikas ining naluto. Pasok na kami sa elementary. Pag tuwing ganitong panahon na tuyo ang dagat, pumupunta kami dyan, nangunguha ng alimasag. Pagkatapos, pag may nakuha kami, nilalagay namin dyan, ayun, naluluto. Alagad para malikayan ang aksidente, nagbugtak ang barangay nin mga markas sa lugar para likayang magkarigos tigdi, urog na kung high tide. Alagad dawa nga ni low tide, yaon manggirari ang pagirumdom na maglikay, hulit na bigla na sang nagpuputok ang mainit na tubig. Yung binabawal namin yung mga bata pag maligo dito kasi pumuputok to, minasabog siya. Sigun sa MGB Bicol, igwa kaya ninwalo hasta siyam na kumpol-kumpol na mga inactive volcano sa ilarom kandaga. Nilinaw man kan opisina na bako ining konektado sa bulkang Mayon, mantang daiman nakakaapekto sa marine life and boiling sea. Kahit sabihin natin mainit dyan, may mga species tayo ng mga marine life na kumbaga naka-adapt na sa mainit na temperature, kaya meron pa rin natitira. No? Apwara sa nasambitan ng lugar, igwa pa ng boiling mud, geothermal power plant, asin boiling lake na nagsisilbing tourist attraction sa nasambitan ng Banwaan. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.